Di ko talaga magets yung iba, no, na kung paano sila mag-review, kung paano sila mag-research. Nasasabihin nila na yung mga ulan na yon, rebook. Kahit wala namang pinupo si SEC, kahit nasa listahan pa rin ng updated list na mga registered online lending apps o platform sa mga ulan na na-read last year, na sasabihin nila rebook daw, sarado na raw. Hindi ko mag-gets, no? Talagang hindi ko kuha yung common sense. Kahit yung hindi ko alam kung paano sila mag-review, paano sila mag-research talaga. Naguguluhan ako, tapos taas loob pa na pasasabihin nila na huwag nyo na bayaran dahil na-read na yan last year. No? Lilinawin ko lang itong issue na ito kasi madalas ako makakita rin ng question na rebook daw, kahit di ko naman nakikita walang pinupo si SEC. Magandang araw mga ka-Johnny, at alright, ito po ang inyong lingkod, ka-Johnny na Janitor TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang hola. So ngayon po ay maglalabing po muna ako bago natin simulan yung ating video. Paki-follow po yung aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang hola. So, madalas ako makakita rin ng mga tanong. Bukod doon, may mga nakikita akong mga gumagawa ng video na sinasabing rebook na raw, huwag nang bayaran yung na-read na mga ula last year. Lalo na tong apat na tong October. Kasi mag-anniversary na yung pagkaka-read sa kanila no? Sabihin ko na yung mga yon na yung excuse me, yung value loan, yung lemon loan, yung zip peso, tsaka yung wow pera. Sinasabi nila na ng ibang mga Ola vlogger na rebook at huwag nang bayaran dahil masayang daw. Unang-una, bago ako magsalita sa about yan, wala akong galit sa mga yon. Ang hindi lang ako natutuwa is yung pagpapalagalan ng maling informasyon. Kaya nga po ako gumawa ng mga videos. Hindi naman ako mas gusto ko ma-rebook yung mga yan Mas gusto ko mawala yan sa mga Play Store para mawala yung mga problema ng mga Ola victim na haharas at ikakaroon ng problema diyan. Mas gusto ko yun. Pero wala naman akong magagawa kung ang mga nagrereklamo hanggang reklamo lang at hindi naman tinutuluyan kasi nga na-raid na. Alam niyo bakit bakit hindi nare-rebook yan? Kasi yung pagrereklamo ninyo hanggang sa simula lang, pag pinapapunta sa preliminary investigation o sa pag-imbestiga ng mga ng mga kapulisan, ng mga ahensya, pagka pinapatawag na, wala nang sumisigunda. Kasi sasabihin, iisipin, na-raid na, okay na, kahit di nabayaran. Ngayon, may gagawa talaga ng mga videos na rebook na kahit hindi naman totoo. Ito, papakita ko sa inyo, di ba gumawa ako ng video na nakaraan na update ng mga SEC registered ng mga online lending platforms at mga online lending apps. Ito, pakita ko ulit sa inyo Hindi ko magis talaga Talagang hindi ko makuha yung utak ng mga ganong klase ng tao. As of August 30, updated 2024. Yan, yung mga online lending platforms na rehistrado pa rin sa SEC. Okay. Tignan natin, yung value loan tsaka yung lemon loan na magkasama. Si Flash Cash 101 Lending Corporation. Ayan, number 37 pa nga. Updated po yan. Hindi po siya rebook. Ngayon, si Treasure Ball Fintech Lending Corporation. Wow pera, zip peso. Andiyan pa rin po siya. Nasaan po yung rebook? Wala po ako nakita sa SEC website na sinabing rebook na. Ngayon, kung sasabihin nyo sa akin na bias ako na kampi ako sa uwan, hindi. Ang gusto ko lang yung totoong impormasyon, hindi sasabihin nyo na rebook kahit hindi naman nire-rebook. Na-raid, totoo. Na-raid yung establishmento. Kaya nga sabi sa inyo, magpapatuloy lang ang operasyon yan dahil yung mga nagreklamo, hindi naman nagpapatuloy, magreklamo. Hindi naman sasampa ng tuluyan ng kaso. Tenga na lang yun Kumbaga sa nagreklamo ka lang, tapos di mo tinuluyan, paano mapaparusahan? Paano matatanggalan ng lisensya kung hindi matinuloy yung kaso? Kumbaga nabitin sa ere. Ganun po yun. Kasi nga sabi siya ako nakaranas ako ng raid. Ako mismo, yung kumpanya pinapasokan ko na raid. Ano nangyari? Tuloy pa rin yung operasyon. Bakit? Kahit nakulong kami. Kasi nga, may ginawa kaming paraan na mag-comply doon sa ahensya ng gobyerno kung ano ba yung problema ng aming kumpanya.
Iko-comply namin yan doon sa mga sa kunwari si SEC o kaya DTI, ano, yung Department of Trade and Industry. Ayan po. Kung may inaanap sa amin na kailangan na ipaskil doon sa mga brand na binibenta namin, yun ang gagawin. At hindi pa naman agad-agad yun. Kasi yung magre-reklamo, totoo lang, yung may nagreklamo sa amin, wala na, hindi na rin man na nag-file ng complaint. Pinaread lang kami. Trip lang. O, di ba? Nakuha na lang kami ng gamit. So, kukunin yung mga gamit para sa investigation. Kasi nga, ang pagre-read, ginagamitan ng search warrant po yan. Para gamiting ebidensya kung sakasakaling tuluyan na sampahan ng kaso sa korte, yung mga kanilang illegal na aktibidad. Diba? Tapos yung mga tao, pwede talaga makapagpiyasa kung talaga hindi na, kung hindi man magpapatuloy. O kaya naman pwedeng maalis din agad. O kaya mga ilang araw lang kung wala na sasamba pa ng kaukulang na reklamo pa, kung hindi madadagdagan na reklamo. Lahat din man mapatunayan. Diba? Yun yung nakakalungkot Hindi na nga tinutuloy yung pagsasampa ng reklamo dahil magiging abala raw para sa mga ula victim na nagre-reklamo dahil sa mga karahasan na ginagawa ng mga ito. Ang problema, may sasabihin pa ng mga ibang Ola vlogger na revoke kahit hindi naman totoo. Ayan, nakaraan nga, pinakita sa inyo, di ba? Registrado pa. Kasi sabi, huwag nyo na bayaran. Ngayon, nagbago na po yung mindset ko. Mas maganda pa rin natin na bayaran natin yung nakuha nating pera. Yung ginamit nating pera. Para sa akin, tama naman talaga yung mga point na yun For the real talk, Kasi talaga may nahiram naman tayo. Kung yung nakuha natin, ibalik natin. Yun na lang para sa akin. Ibalik yung nakuha. Kunwari, example, nahiram nyo 3,000, binigay sa inyo 1,500. Ay, bigay nyo yung 1,500. Tapos, inaras kayo Yun ang para sa kabayaran nyo nila. Huwag nyo uting-utiin. Buuin nyo yung bayad. Kasi talagang pero hindi na maiwasan yung hinaras kayo. Tapos, tuluyan nyo, kasuhan nyo. Diba, ipunin nyo lahat ng mga ebidensya ninyo na kung talagang, kung meron lang kayong dalawang ulam na yun ang mga haras, ayun, tuluyan nyo. Sampahan nyo ng kaso. Reklamo sa PNP, NBI, anti-cybercrime, pareho. And then, tapos, di ko lang mag-isa, pero wala naman kung sasabihin na huwag nyo panoorin. Kasi may karapatan silang panoorin at may karapatan po kayo na manood ng ibang mga videos. Pero ang akin lang, for the truth, hindi yung kwentong barbero. Akin kasi gat maaari, ayoko ng kwentong barbero. Kasi, para saan? Pag pa ako gagawa ng video kung gagawa lang ako ng kwento, di ba? Tapos, di ko naman di naman yung maintindihan kung ano ba talaga yung mga cease and desist order, yung mga revoke, yung mga summon, di ba? Mga ganon, hindi nila naiintindihan yung mga sabi nila sa videos nila. I'm not against them. I'm against sa mga misleading information. Hindi naman sa fake news, misleading information. Yun lang ang pagkakamali. Hindi naman kasi porket nagkamali yung tao, sabihin fake news na agad. Diba? Kasi ang fake news, sabihin ko, ito, ganito, ganyan, may ginawang ganito, o may hindi magandang, gano'n. Pero iba kasi yung pagkakamislead. Siguro di lang talaga nila nire-research ng maayos. Yun lang po. Kaya kung may magsasabi sa akin na, Kajani, rebook na ba yan? Na-read na kasi Kajani, ano kasi yan di ba? May kaso yan. Hindi ko lang, hanggat walang sinasabi si SEC na rebook sila o wala silang certificate to operate, as long as they are registered, they can operate. At kaya nga sabi siya, iba nga dyan, di ba? Kahit nga yung mga ibang wala talaga lisensya in the first place. Kasi yung pagkakaalam ko dito sa apan na to, nagpapile yata sila ng bagong ng bagong lending company, yung Dragon Koi. Yung ba yun? Yung Dragon Koi lending. Basta meron silang para magsama-sama talaga sila sa isang company. Pero hindi pa yata na sasubmit yun para pag ganun pa lang yata, papunto pala sa unang proseso. Na-raid na kasi nga sa dami na reklamo, yung mga nagreklamo. Yun, sana kung tinuluyan yun, kung ako sa inyo, tuloy-tuloy nyo yung mga reklamo ninyo. Tambakan na reklamo sa SEC, tsaka ng complaint sa PNP, tsaka sa anti-cybercrime. Sigurado, magwiwindang, magugulat talaga, magtutuloy-tuloy yung mga yung mga complaint. Matutuloy yung ma-revoke. Yung nga lang, mananatili pa rin sila mag-operate sa Play Store. Then, ganun din ang gawin nyo. Mag-report kayo na mag-report sa Play Store
para tuluyang mawala. Kahit bumalik yan, ganun pa rin gawin. Yun ang masasabi ko. Ako kasi minsan nagre-report din ako pagka tuloy-tuloy pa rin sila. Pero siyempre wala akong magawa dahil andiyan bumabalik nire-report na Pero kung marami lagi magko-complain, magtataka na yan si Play Store Bakit lagi may complain, di ba? Siguro may mga binabayaran sila mga trolls para mag-review tsaka mag-rate ng mga pangalan na ginagamit nila para lang sabihin na maganda yung ratings at reviews ng mga OLA na hindi naman talaga kagandahan yung pagbibigay nila ng serbisyo sa mga individual na nanghihiram sa kanila. So yun lang may payo ko sa inyo, no? Tsaka tingnan nyo maigi yung mga OLA vlogger na pinapanood ninyo. Kung talaga ba yung legit ba yan? Talaga ba pinapatunayan niya na siya ay naging biktima? Kung puro kwento lang, wag na. Kung puro kwentong barbero lang yung mga sinasabi niya, hindi siya nagpapakita ng ebidensya na naharas siya, na-post siya, napuntahan siya. I doubt. Ito lang ako, I doubt. Why that? Ako kasi sabi sa inyo, pinapakita ko sa inyo kung ako talaga biktima o hindi At kung gumagawa lang siya for the clout, wala akong magagawa ron. Pero think twice, always think the all the vlogger na pina-follow ninyo. Okay, nakakatulong, maibsan yung tawag doon, yung anxieties ninyo dahil sa mga advice nila. Pero yung mga misleading information, I doubt makakatulong. Mas maganda pa rin kasi yung legal na pamamaraan na paglaban dito sa mga abusadong OLA. Kasi sila illegal Tayo tuturo natin dito legal na pamamaraan na papay ng mga kaso at reklamo doon sa mga abusadong OLA. So yan mga kadyan, itong unique ko at kadyanin ng Janitor TV. Ito ang Jani Dep, usapang utang, usapang OLA.